Usapan na lang natin, unang-una ang sabi ng ating Pangulo, yung kanya daw mga kandidato, mga senatorial bet niya ay walang bahid ng dugo ng EJK. So meaning to say, mga kaibigan, tinatamaan dito sina Bongo, sina Bato de la Rosa, yung mga PDP laban, mga kaibigan, yung mga senatorial bet ni Digong. Particularly, sina Bato de la Rosa at sina Bongo. Kasi mga kaibigan, itong si Bato de la Rosa, siya po yung PNP chief, isa sa PNP chief during that time, at siya po ay isa sa nagpatupad ng tukhang. At si Bongo, mga kaibigan, si Bongo po yung assistant ni Duterte, at si Bongo po, mga kaibigan, yung tungkol naman ang paghahawak niya, tungkol naman po ito sa mga reward system, di ba? Alam naman natin yon, mga kaibigan, kapag merong nagaganon, si Bongo po, dyan po kay Bongo galing yung yan, si Bongo po ang nagmamanage pagdating po sa pagbibigay ng reward doon sa mga pulis na ganon. So mga kababayan, huwag na po tayong bumoto ng mga PDP laban na kandidato. Katulad po ni na Bongo, ni na Bato de la Rosa, huwag na natin iboto yan. At katulad din po ni na Jimmy Bondoc, at yung iba pa po na mga candidate, no, ni Duterte. So huwag na po natin iboboto yan. Ano pang sabi ni PBBM? Ang sabi pa po ni PBBM, ang kanya daw kandidato ay walang involvement doon sa pagnanakaw, pagsandok ng pera, doon po sa formally, mga kababayan, no? Tapos sa panahon ng pandemic, ang sinasabi po dito ng Pangulo natin, sa panahon ng pandemic, ay pinagnakawan tayo, mga kaibigan. At hindi na po natin kailangang ipakita pa dito ang evidence kasi may ebidensya po yan, napakalaki po ng ebidensya niyan, mga kaibigan, na sa panahon po ng pandemic, pinagnakawan po ang mamamayang Filipino. Only in the time of Duterte. Grabe, mga kaibigan, no? Pandemic, pinagnakawan pa ang mamamayang Filipino. Pandemic, hinayaang matsugi ang mamamayang Filipino. Pinasandok ni Duterte ang kaba ng bayan sa kanyang mga tsekwa na kaibigan. Grabe! Sobra grabe, mga kababayan, ang ginawa nitong si Duterte, no? Sobra, mga kababayan, ang ginawa ng Duterte administration. Pangalawa, mga kababayan, West Philippine Sea. Ang sabi ng ating Pangulo, dito daw sa kanyang mga kandidato, ay wala yung pumapalakpak sa China. Wala yung mga kapag binubuli, yung ating mga mangingisda, yung ating Coast Guard, maybe yung ating mga kababayan na nangingisda dyan, ay wala daw po sa kanyang mga kandidato ang pumapabor sa China, di ba? So natatamaan na naman po ang mga PDP laban na senator, ng mga candidate na mga PDP laban, tinatamaan na naman po. So isa lang po ang ibig sabihin dito ng ating Pangulo, huwag tayong boboto ng mga senatorial candidate na pro-China, pro-Duterte, at mga kandidato na walang pakialam sa ating bayan. Sila po yung mga makapili, no? Ang sabi pa dito, huwag tayong buboto nung mula ang propeta na ngayon ay nakakulong dahil sa kasong pangmumulestya sa mga kabataang babae. So tinatamaan na naman po dito si Kibuloy, ang senatorial candidate ni Digong. Mga kaibigan, kung titingnan po ninyo ang mga senatorial candidate ni Digong, lahat may sabit, mga kababayan. Puro may mga sabit. Talaga naman, wala kang mapili. Katulad na lang itong si Kibuloy. So, mga kaibigan, hindi naman po siya nakakapasok sa kahit sa mga survey. Kasi marami naman po talaga ngayon ang mulat na ang mga mata at alam na po ang mga ginawa ni Kibuloy. So, talagang hindi na po yan makakapasok, no? Yan po yan. Ano pa? Binanggit din po ng ating presidente ang tungkol po sa Pogo. Ang sabi po ng ating presidente, ayaw na natin na bumalik pa tayo doon sa panahon na kung saan nilegalize po ni Duterte ang Pogo. Pinarami po ni Duterte ang Pogo at siyan po, mga kaibigan, lumaganap ang kriminalidad, lumaganap ang kidnapping, lumaganap ang torture, lumaganap ang love scam at iba-iba pang mga scam. So mga kaibigan, ang sabi po ng Pangulo natin, sino ba ang
ang Pilipino na gusto pang bumalik sa ganitong klaseng era. Wala na mga kababayan, ayaw na nating bumalik sa panahon ng kadiliman. Nandito na tayo sa bagong Pilipinas, di ba? Nandito na po tayo sa bagong Pilipinas, mga kababayan. So, hindi na po tayo, mga guys, hindi na po tayo magbabalik pa sa panahon na yan, mga kaibigan. Kundi dito na po tayo sa bagong Pilipinas. Diba? Yan. So, yan yun, mga kaibigan. Ano pa? Binanggit din po ng ating Pangulo yung tungkol dito sa ano to? Life goal achieved. Life goal achieved. Yung pala yun. Sandali guys, merong nagpa-pop up dito Nagpa-pop up siya. Anong gagawin ko dito? Ko-confirm ko ba to? Confirm ko siguro. Yan. Biglang merong nagpa-pop up guys Okay, yan, no? So mga kababayan, ang sabi po ng ating Pangulo, hindi na tayo babalik doon na kung saan ang ating bansa ay ginagawa tayong province of China. So, ito talaga mga kababayan, ang sinasabi talaga ng ating Pangulo ay talagang kanya pong pinapaalam sa sambayan ng Pilipino na wag na po tayong bumalik dito sa era na ito na kung saan, mga kaibigan, ang ating bansa, ang ating leader noon ay sunod-sunuran lang at humihimod lang sa puwet ni Xi Jinping. So, wag na daw po tayong bumalik sa ganong klaseng era, mga kaibigan. At kung saan, mga kababayan, ay napakaraming paglaganap po ng pogo sa buong Pilipinas. At mind you, mga kaibigan, ginamit po yan ng mga Chekwa, mga kababayan, yung pagiging lax po ng ating administrasyon sa panahon po ni Duterte, yung pagiging maluwang po ng administrasyong Duterte dito, ginamit po yung mga kaibigan para makapag-take advantage sila sa ating bayang Pilipinas. Sa paanong paraan? Nakita niyo, mga kaibigan, dekada na pala na merong mga nakatira dito ng mga taga-mainland China na spy. So lately, mga kaibigan, sila po ay nahuli na naging spy po sila sa ating bayan. Nahuli po, pati nakita po sa kanilang sasakyan yung kanilang mga gadgets, yung kanilang mga makabagong gadget, mga kaibigan. Yung iba, wala pa tayong gano'n, na talaga namang ito po yung mga spy na mga gadget, na ini-install po nila, mga kabayan, para makita po nila kung ano ba yung mga ginagawa ng ating yung mga kampo, dito po, mga kaibigan, tinitiktikan nila yung mga kampo natin, tapos yung ating mga karagatan, yung ating mga mga EDCA sites at lahat po, mga kaibigan, mga airport, tinitiktikan po nila. No wonder, mga kaibigan, kaya naman pala kapag merong mga resupply mission ang ating Philippine Coast Guard ay alam na kaagad ng mga Chekwa. Nakabantay na kaagad ang kanilang mga warship dyan sa West Philippine Sea. Kaya naman pala, mga kaibigan, meron naman palang nag-spy at ito binabato sa kanila ang mga information real time. Kaya naman pala nagtataka ang ating Coast Guard, bakit alam na nila? Bakit papunta pa lang ang mga barko? Ang barko ng Coast Guard, papunta pa lang doon, nandun na nakabantay na kaagad ang barko ng Chekwa. Kaya naman pala, kasi mga kaibigan, ito, matagal na panahon na meron pa tayong mga spy dito dahil po yan sa ginawa ni Duterte. Noong siya ay nasa Davao, mayor siya ng Davao. At nung siya, mga kaibigan, ay naging Pangulo ng Pilipinas, ginawa po niya, mga kaibigan, sa buong bansa. Yung ginawa niya noon sa Davao City lang. Nung siya ang naging Pangulo, ginawa na niya yan sa buong bansa. Kaya, mga kaibigan, lumawak ang mga lugar na kung saan makikita mo ang mga Chekwa na yan na talagang nag-spy all over the country. At mga kababayan, dahil din dyan, mga guys, talagang lumaganap ang kriminalidad. At hindi lang yan, mga kababayan, dito ka lang makakita, Guys, in the time of Duterte talaga, mga kaibigan, talagang lumaganap kahit yung mga Chekwa from mainland China, wala po silang Filipino blood. Sila po ay mga pure Chekwa, mga kababayan.
kababayan, nagkakaroon sila ng mga properties dito sa ating bayang Pilipinas. How come na ang mga dayuhan na yan ay nagkakaroon ng pinakamagagandang properties sa ating bansa? Kasi nga mga kababayan, sila po ay tinolerate ng kilala nyo na. Tinolerate po sila ni Duterte. At sa panahon po ni Duterte nang siya ay mayor pa, nakipag-sisterhood po siya sa mga probinsya, sa mga lugar, no, sa mga provinces at sa mga syudad ng China, mga kababayan. Meron pong balita yan, hindi po yan fake news. At nung nawala na siya, mga kaibigan, no, nung siya ay tumakbo na sa pagkapangulo ng Pilipinas, sino ang pumalit? Ang anak niya. Sa yung anak niya, ipinagpatuloy po ang kanyang ginawa na nakipag-sisterhood po sila, mga kaibigan, sa mga lugar dyan sa China. At mga kaibigan, sila po ang talagang nagpapasok. Guys, grabe po ang influx ng mga Chinese nationals sa Davao City. And even, mga kaibigan, sa panahon po ng eleksyon, nung si Duterte po ay tumatakbo, mga kaibigan, grabe po ang influx ng mga Chinese dyan. And even from the mouth of Duterte, sinabi niya, mga kababayan, na merong nagpapatakbo sa kanya na isang international entity nagpapatakbo sa kanya. At alam na natin kung sino ang mga yan. Mga kaibigan, remember, sa panahon noon ng kampanyahan, mga kaibigan, naalala niyo ba, merong nagland na eroplano galing sa Beijing, nagland dyan sa Davao City Airport at sila ay nag-stay dyan ng ilang araw. At take note ha, walang transparency. Hindi sinabi kung sino yung mga Chekwa na bumaba galing doon, galing sa Beijing ha, Beijing, China, mga kaibigan. Hindi man lang sinabi kung sino yung mga yun. Beijing, mga kaibigan, no? Hindi man lang sinabi kung sino-sino yung mga bumaba doon. At hindi man lang sinabi kung ano ang kanilang purpose. Matagal po sila, mga ilang araw po sila doon bago sila muling bumalik sa Beijing. So mga kababayan, yan po, kitang-kita po natin, no? Ang pakikipagsundo, kitang-kita po natin ang pagiging makapili ni Duterte, mga kaibigan, isang makapili. Talaga namang ang ating bayan ay halos kanya ng binenta dito sa China. At tingnan niyo mga kaibigan, kahit yung kanyang nanay, ang nanay niya ay merong university, pinagtayo ng university itong nanay niya ni Xi Jinping. Meron pong university ang nanay niya sa China, mga kaibigan, at yan po yung pinuntahan niya noong mga panahon na si PBBM, mga kaibigan, ay kakaumpisa lang po na maupo sa Malacanang. At di ba pumunta siya sa China dahil nagkaroon po ng inauguration doon po sa college building ng kanyang nanay, si Nanay Suling. So mga kaibigan, huwag na nating ibalik etong mga ganitong klaseng politiko. Huwag na natin ibalik pati yung mga senatorial bet niya na wala namang gagawin kundi sila ay magtatanggol lamang sa kanilang pro-China na kandidato. Kaya huwag na po nating hayaan, mga kaibigan, na bumalik ang mga ito. So mga kaibigan, meron po akong sasabihin sa inyo ha. Guys, no? So, ito po, no? Isa po sa ating topic. Nalalaman naman siguro ninyo, mga kaibigan, na ito pong mga pro-China na ito, mga kaibigan, ay sila po ay nagsampa ng kaso sa ating butihing Speaker Martin Romualdez, no? Nagsampa po sila ng kaso kay Speaker Martin Romualdez. Alam niyo ba, mga kaibigan, na ang pagsasampa na ito ng kaso, no? Para po gibain ang ating Speaker Martin Romualdez, ito po ay, mga kaibigan, pakikisabuatan sa China. So, mga kaibigan ito, babasahin natin. Ito. Ang hanay ng mga tauhan sa kaso, mga kaibigan, sa kaso na isinampa sa ombudsman, mga kaibigan, no, laban sa mga leader ng Kongreso ay isang halong grupo ng Access ng China Gloria Duterte. No? So, ito mga kaibigan, sandali okay, sandali yan. Basahin ko lang itong isa. Itong si Ira Bells L. Sabi niya, mas gugustuhin ko na ang maging province of China kesa Ngagba Nation. So, eto, sagutin muna natin siya bago tayo dito sa ating Okay. Ngagba. So, Bangag Nation siya. Bangag Nation ang ibig niyang sabihin, Bangag Nation. So, eto, tingnan niyo mga kaibigan yung sinasabi kasi niyang Bangag Nation, ayan yung era ng Duterte administration. Real talk tayo dito, real talk. Ang Bangag Nation ay walang iba kundi ang Duterte administration. Bakit?
kitang-kita naman, halatang-halata eh. Bangag ang Pangulo Duterte, di ba? Bangag siya. Bakit siya bangag? Kung hindi ba naman siya bangag, mga kaibigan, kitang-kita mo, di ba? Inamin niya, siya ay addicted sa fentanyl. Ang fentanyl, mga kaibigan, sinisira niyan ang brain cells ng isang tao. Kaya nga, very forgetful, di ba, si Duterte. Hindi nga niya alam kung ilang taon siya eh. Pag tinanong mo siya, 73 daw siya, hindi na niya alam kung ilang taon siya kasi apektado na po ang kanyang brain. Si Duterte po ay 80 years old, hindi 73. So, madalas niyang sabihin, siya daw ay 73 years old. Hindi na po niya alam yan kasi nga, bangag po siya eh, no? So, sinabi din po niya na siya daw ay Mary Jane sa loob na nag-Mary Jane siya para siya daw ay hindi makatulog. So obvious na obvious, mga kaibigan, inamin po niya na siya po ay bangag. Pangalawa, bukod sa kanyang pag-amin na siya ay bangag at siya ay addicted, no, mga kaibigan, sa illegal substance, no, Mary Jane, kasi illegal pa yung Mary Jane dito sa atin. Tapos yung fentanyl, bagamat yan ay nireseta sa kanya, pero mga kaibigan, guys, galit na galit nga si Trump ngayon. Ang distribution daw ng fentanyl ay kanyang ipapatigil kasi ito ay isang napaka-dangerous na drug, no? Pero inamin ni Duterte na siya ay addicted dito. So, dahil doon sa kanyang pag-fentanyl, ang daming nangyari sa bayan natin. Talagang nasira ang bayan natin, mga kaibigan, sa panahon ni Duterte dahil ito sa kanyang pag-fentanyl. Unang-una, mga kaibigan, guys, ang kanyang foreign policy na ginawa po ni Duterte, dito lang po siya kumiling sa China at sa Russia at inaway po niyang Amerika, inaway niya ang West, inaway niya ibang mga bansa, basta dito lang siya sa China, isang komunistang bansa, no? So, pangalawa, mga kaibigan, dahil sa kanyang pagiging bangag, no, ni Duterte, ay nagkaroon po ng 30,000 AJK. Sa 30,000 AJK na ito, mga kaibigan, nandyan po yung mga bata, mga natsugi na mga bata na inagaw ang kinabukasan, inagaw ang kanilang mga ambisyon na pwede pa sana silang maging doktor, maging teacher, o kung ano man ang kanilang ambisyon sa buhay. Yun po, inagaw, tinuldukan po ni Duterte ang kanilang mga buhay. At napakarami po dyan sa 30,000 na EJK na yan ang walang kasalanan at talaga namang mga mahihirap lang, mga kaibigan, mga small-time user, small-time pusher, pero chinugi. Pero yung mga sindikato at yung mga may-ari ng mga Shabu Laboratory ay pinaproteksyonan po ni Duterte. Kasama na ang kanyang economic advisor na si Michael Yang at yung iba pang mga tsekwa na kanyang mga sinusuportahan at pinoprotektahan na mga drug lords. So, kitang-kita natin doon, mga kaibigan, ang dahil po sa pag-fentanyl ni Duterte, failure po yung kanyang mga ginagawa. Dahil sa pag-fentanyl ni Duterte, hindi tama ang kanyang mga desisyon. Katulad na lang ng pakikipag-usap niya sa China na, mga kaibigan, pakikipag-agreement, no, yung gentleman agreement na kung saan pumapayag si Duterte na hindi natin pakikialaman ang BRP Sierra Madre. Hindi natin pakikialaman yun. At kakayaan na lang natin na ito ay mag-sink in sa ocean bed. Yan po, mga kaibigan, ang agreement ni Duterte with China. So, ibig sabihin, mga kaibigan, no, isinusuko po ni Duterte ang West Philippine Sea, isinusuko niya ang Ayungin Shoal, isinusuko niya ang Scarborough Shoal, isinusuko niya ang ating exclusive economic zone. At mga kaibigan, anong sabi niya? Hayaan niyo na yan, karagatan na yan, hayaan niyo, ibigay niyo na lang yan sa China, which is maling-mali. Dahil alam naman natin, mga kaibigan, na yan, yung West Philippine Sea na yan, yung ating exclusive economic zone, na yan po ay ina-award na sa atin noong July 2016. Mga kaibigan, na-award po sa atin ng UNCLOS yan, United Nations Convention on the Law of the Sea, at yan po ay sa atin sa Pilipinas. Tayo lang po ang may karapatan dyan. Tayo po ang merong sovereign rights, merong maritime rights para i-explore ang mga kayamanan, yung mga kung anong mga oil, mga gas, no? Gas reserves na makikita dyan. Tayo lang po ang may karapatan. Pati yung mga fishes na makikita natin, mga shells, tayo po ang may karapatan dyan na mag-explore. Walang karapatan po dyan ang China. Pero ang ginawa ni Duterte, isinuko niya ang ating karapatan sa China dahil lang sa siya ay isang duwag. Duwag po si Duterte. Urong po ang kanyang bayag. Wala po siyang binatbat, mga kababayan. Urong ang kanyang bayag. Isa po siyang duwag. Walang kwenta. Inutil na dating Pangulo ng Pilipinas. Inutil ang yawa. Inutil. Inutil ang yawa na dating Pangulo ng Pilipinas. No? Inutil talaga siya, mga kaibigan. Siya po ay walang kwentang Pangulo. Inutil
inutil ang gago, no? Yan. So mga kaibigan, ganito yan, no? So, nung pumunta siya sa China, ang sabi niya, sabi niya, di ba, sinabihan daw niya si Xi Jinping na ganito ang gagawin namin, ganyan gagawin namin. So ano daw sabi ni Xi Jinping? Sabi ni Xi Jinping daw, ay hindi pwede magkakagulo tayo kapag ganyan. O dahil din mga kababayan, nanginig si Duterte. Naku, bigirahin tayo ni Xi Jinping. Naku, hindi po pwede. Natatakot ako. Nagtago na ngayon si Duterte sa ilalim ng kama. Guys, at nanginig sa takot si Duterte. Umurong ang kanyang bayag. Nanginig siya sa takot, mga kaibigan. Ang sabi niya, hindi po pwede to. Nung umuwi na siya ngayon sa Pilipinas, nagbago ang lahat, mga kaibigan. Biglang isinuko na ni Duterte lahat-lahat ng ating karapatan at ibinigay na niya sa China lahat ng ating karapatan. Isinuko niya lahat, mga kaibigan, dahil sa sobrang takot sa China. Inutil ang yawa. Inutil. Ganyan po siya kainutil. Inutil ang yawa, mga kaibigan, no? So, in short, mga kababayan, walang kwentang Pangulo ng Pilipinas. Inutil, no? Matapang lang siya sa mga mahihirap na kanyang pinapatsugi. Pero, wala siyang magawa kapag tungkol sa China. Siya ay isang number 1 inutil. Diba? Inamin naman niya eh. Sabi niya, diba? Pagdating sa China, inutil ako. Sinabi niya yan eh, guys. Meron siyang video na sinasabi niya yan, na pagdating daw sa China, inutil daw siya, no? So, okay, so tuloy na natin yung topic natin, ha. So, ang kamakailang inihain na kaso na sa ombudsman laban kay Speaker Martin Romualdez at iba pang mga leader ng Kongreso ay walang iba kundi isang political stunt na pinaplano ng mga individual na may malalim na kaugnayan sa axis ng China, Gloria Duterte. Bawat isa ay may sariling agenda. So, ang una, mga kaibigan, sa unahan ng effort na ito na si Raul Lambino, mga kaibigan, ay isang abogado at dating tagapagsalita ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. So isa po si Raul Lambino sa nagdemanda, no, kay Speaker Martin, kina Manix Dalife, at saka kay Ako Bicol Saldico, no? So, isa po itong si Raul Lambino. So, si Raul Lambino, mga kaibigan, dating tagapagsalita ni Gloria Macapagal Arroyo at Executive Director ng Association for Philippine-China Understanding, APCU, isang lokal na organisasyon na pinopondohan ng China. So, kitang-kita nyo na, ang kanyang pakikialam ay nagdudulot ng seryosong alalahanin tungkol sa panlabas na impluwensya sa likod ng kaso na ito. Lalo na't matibay ang posisyon ng Kongreso sa pagtatanggol ng soberenya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang matigas na posisyon ng ating Kongreso, mga kaibigan, ay naging dahilan para madismaya ang China. Kaya ngayon, mga kaibigan, ay talagang binabanatan nila ng gusto si Speaker Martin Romualdez at gusto nilang si Speaker Martin Romualdez ay ibagsak. Kasi nga, mga kaibigan, yung ginagawa po ng ating Speaker ngayon, ang kanya pong pagsusuporta sa mga ahensya ng gobyerno na lumalaban dito sa ginagawang pambubuli ng China, katulad na lang ng Philippine Coast Guard. Guys, di ba nakita nyo? Pinalakihan po ang pondo ng mga ahensyang ito. At yan po ay effort ng ating Speaker of the House, Speaker Martin Romualdez. Kaya galit na galit po ngayon ang China kay Speaker Martin Romualdez. At lalong nagpakagalit sa kanila, mga kaibigan, ay itong pag-impeach kay Lucrin. Kasi si Lucrin, mga kaibigan, ang kanilang Manchurian candidate. At yan po ang ilalagay nila sa 2028. Yan po ang gusto nilang i-install dito sa Pilipinas na maging Pangulo si Lucrin. Nang sa ganun, ang kanilang agenda, ang kanilang interest sa West Philippine Sea, ang kanilang interest sa Taiwan, ang kanilang interest dito sa Pilipinas ay magtuloy-tuloy at walang makakahadlang. Subalit, dahil po sa malakas ang liderato ng ating Speaker of the House, Martin Romualdez, kaya hindi po nila kinakaya. Kaya ito nga, mga kaibigan, ang gagawin nila at ang ginagawa nila ay dinimanda po nila si Speaker Martin Romualdez ng gawa-gawang kaso. So, mga kaibigan, etong mga ito, mga kaibigan, itong mga nagdemanda na ito ay buo ang loob nila. Kasi, mga kaibigan, ang ombudsman po ngayon ay appointed pa po yan ni Duterte, no? So, pero ito lang ang masasabi ko, mga kaibigan. Although appointed pa ni Duterte at ombudsman ngayon, mga kaibigan, at kung sakali man, mga kaibigan, napaboran nga
etong mga nagdemanda kay Speaker Martin para papaboran, para kay Sara Duterte, mga kaibigan, no? Para talagang ang impeachment, itong pag-i-impeach kay Sara Duterte ay maantala or talagang kumbaga magantihan nila si Speaker Martin, mga kaibigan. Kung mangyari man na i-convict ng ombudsman itong si Speaker Martin as guilty, guys, meron pa naman pong higher court at pwede pa pong mag-apila si Speaker Martin at doon mapapatunayan na ang mga kasong ito ay walang mga basihan. Kasi hindi po natin alam, baka mamaya matalo si Speaker Martin sa ombudsman kasi nga ang ombudsman po ngayon ay appointed pa ni Duterte. Diba? Ganyan naman sila, mga kaibigan eh. Ginagamit nila yung kanilang mga koneksyon, 'di ba? Ginagamit po nila 'yan para isulong po ang kanilang mga interest, 'di ba? So, eto pa po, mga kaibigan. Sino pa? Etong si Jimmy Bondoc. Etong si Jimmy Bondoc, isa rin ito, mga kaibigan, sa nagsampa ng kaso. So, itong si Jimmy Bondoc, mga kaibigan, ay dating opisyal ng PAGCOR sa ilalim ni Duterte, no? Sa ilalim ng Duterte administration at isa rin kandidato sa Senado. So, ginagamit ni Jimmy Bondoc etong issue na ito, mga kaibigan, para isulong ang kanyang candidacy, para sa panlilinlang sa taong bayan na sabihin na siya ay for accountability. Gayong kitang-kita niyo naman, mga kaibigan, di ba, na wala silang sinabi patungkol sa pambubudol ni Lucring at sa pagwawaldas ni Lucring sa kanyang 612 confidential funds. Eto, mga kaibigan, wala silang pakialam sa ginawa ni Lucring, no, na pagwaldas sa pera ng bayan. Pero dito sa sinasabi nilang mga insertion, nakalatang-halata naman, mga kababayan, na gawa-gawa lang nila. Pero dito, meron silang pake. Yan, kumakati ang lalamunan ko. Kailangan ko mag-water. Dapat ako mag-water ng mainit na tubig, no? So, yan na. Yan. So, ito na po, mga kababayan, no? Yan. Ano pa? Sino pa, mga kababayan, no? Bukod kay Lambino, mga kaibigan, no? Jimmy Bondoc at kay Jimmy Bondoc, bukod dyan, mga kaibigan, sino pa ba? So, si Jimmy Bondoc po ay dating opisyal, no, ng PAGCOR sa ilalim ng Duterte administration at isang kandidato. Ang kanyang pakikilahok ay isang malinaw na indikasyon na ang legal na maniobra na ito ay walang iba kundi isang political stunt, mga kaibigan, no, na naglalayong itaas ang kanyang kandidatura. Siya at si Lambino ay parehong naghahangad ng mga upuan sa Senado sa ilalim ng kampo ni Duterte. So, wag na natin silang bigyan, mga kaibigan, ng pag-asa. At tapos, mga kaibigan, itong si dating Speaker Pantaleon Alvarez, isang matapat na tagasunod ni Duterte na may mahalagang papel sa gawa-gawang kontrobersya na ito, no? So, yan po, mga kaibigan, no? Ito po ay ginagawa po nila upang i-divert po ang issue, ang tunay na issue ng impeachment, no? Kasi ang tunay na issue po dito, mga kaibigan, ay malversation of public funds, bribery, yung threat na ginawa ni Lucring sa ating Pangulo, yung ginawa po ni Lucring, mga kaibigan, na paggawa-gawa po ng mga gawa-gawang mga resibo at marami pang iba. So, ito po ang tunay na issue at dinadivert po nila ang tunay na issue. Kaya po sila naghain ng demanda kay Speaker Martin Romualdez, no? So, mga kaibigan, tama ka, FPJ ang probinsyano, no? Mabubuksan ang SALN ni Inday Lustay at mabubuksan din po ang mga bank accounts ni Inday Lustay. At makikita na natin dito, mga kababayan, na kung totoo ba ang sinasabi ni Trillanes na may naghuhulog daw doon, no, sa mga bank accounts ni Inday Lustay, may naghuhulog daw na mga drug lords. So, makikita na natin dito kasi malilift na po yung bank secrecy law sa mga bank accounts ni Inday Lustay. So, makikita na po natin kung totoo ba ang sinasabi ni Trillanes, di ba? Yan po, mga kaibigan, ang katotohanan. Di ba?
Ah, yan. So, mga kaibigan, aka, OMG, OMG. OMG, OMG, OMG. You said COA. OMG, OMG, mga kaibigan. OMG. So guys, natapos na yata yung ano kay Lucring, no? Yung kanyang February 11 na ngayon eh. So natapos na yung ano, yung duration, no? Yung time na binigyan si Lucring ng panahon para sumagot doon sa kanyang mga disallowance. So tingnan po natin kasi 'di ba ang sabi po ni Inday Lustay, COA, ganito po yung sabi ni Inday Lustay, COA will take care of it. So tingnan po natin yung report ng COA. Dali tingnan natin yung report ng COA. Ano na ba nangyari? Kasi alam ko tapos na yung duration ni Inday Lustay. Tingnan natin. Tapos na yun guys yung ano ni Inday Lustay. Inday Lustay. Inday Lustay. Inday Lustay. COA. Disallowance. Disallowance. Disallow. Tingnan natin yung update. Disallowance. OMG. OMG. Ito 6 hours ago. OMG, 6 hours ago to. Makinig kayo guys makinig kayo Makinig kayo. House panel urge to prove. Oh my God. OMG. Oh my God. My God. So, yung urge po ng House, no, on Tuesday, ang Blue Ribbon Committee para imbestigahan ang findings ng Commission on Audit, mga kaibigan, 12.3 billion unsettled financial transactions at the Department of Education during Vice President Sara Duterte's tenure as Secretary. Oh my goodness! 12.3 billion. Ito mga kaibigan, yung na-audit ng COA findings on 12.3 billion, mga kaibigan, in alleged unsettled financial transaction at the Department of Education during Vice President Sara Duterte's tenure. Mga kaibigan, February 11, di ba ngayon? February 11, 2024. So mga kaibigan, eto po COA findings. My God! Ang laki nito, 12.3 billion. My God! So ito mga kaibigan in news release,
House Assistant Majority Leader and Zambales 1st District Representative J. Kung Hoon said the COA's findings would strengthen the impeachment case against Duterte. Grabe mga kaibigan. So kita nyo may bagong finding ang COA. COA's findings mga kaibigan. Pinapaimbestigahan ngayon itong 12.3 billion. 12.3 billion pinapaimbestigahan mga kaibigan. Kita mo yan? So magagamit ito mga kaibigan, lalong malakas ang tsansa na talagang i-convict si Lucrin. Kasi kita nyo guys audit ito audit ito ng Commission on Audit COA findings 12.3 billion. Ito mga kaibigan pinapaimbestigahan. COA findings ito. Diba? Oh. So in a news release, House Assistant Majority Leader in Zambales 1st District Representative J. Kung Hoon said the COA's finding would strengthen the impeachment case against Duterte. Kasi mga kaibigan, sabi ko diba sa inyo, meron po siyang duration, no? Binigyan po siya ng panahon para sagutin yung mga disallowances, sagutin yung COA. At eto na yung mga kababayan, February 11 na tayo ngayon Ang pagkakaalam ko, lumampas na, Eto na yung kumbaga, limit, Kailangan talagang nakasubmit na sila tong opisina ni Lustay, Inday Lustay. Kailangan talagang nakasubmit na sila ng kanilang sagot. At eto mga kababayan, bago ito. Bagong mga kaibigan, bagong findings ng COA to. Hindi ito luma, So, Kung Hoon, mga kaibigan, pertaining to COA's report that flagged DepEd's alleged failure to resolve notices of suspension, disallowance, and charge, which grew from 11.4 billion, mga kaibigan, 11.4 billion unang-una noong 2022 at 12.3 billion nung natapos ang tenure ang administrasyon ni Duterte, Sara, sa DepEd. Tingnan nyo noong una 11.4 billion 2022 to. Pagkatapos mga kaibigan mga guys, nung patapos na siya sa DepEd, nung malapit na siya lumaya sa DepEd, magkano? 12.3 billion. The red flags keep filing up. Ako'y mga kababayan, guys, the red flags keep piling up. Ako'y ibig po sabihin nito mga kababayan, yung mga red flags ni Duterte, yung mga red flags ni Sara. Si Sara po yung mga red flags po ni Sara sa DepEd at saka sa pagiging vice-presidente ay piling up. Lumalaki, dumadagdag yung mga red flag niya. Ang dami na po niyang red flags, mga kaibigan. Kaya ito po, mga kaibigan, ito po talaga ay makakasama, makakapagpatatag ng pag-convict dito kay Lucrin. Kasi kitang-kita ng sambayan ng Pilipino na si Lucrin ay maraming mga katiwalian na ginawa at dapat na talaga siyang makonvict. So ano pa mga guys, sabi pa dito, the red flags keep piling up. First, makinig kayo. Nung una daw, it was 125 million in confidential funds spent in just 11 days at the office of the Vice President. Now, COA has flagged over 12 billion. Ang laki. 12 billion, mga kaibigan. Ang laki. 12 billion, mga kaibigan. Ang laki, grabe. 12 billion in unresolved transaction at DepEd under Duterte's leadership. This is not just an oversight. It's a pattern of seemingly financial mismanagement, Kung Hoon said. Grabe mga kaibigan.
Grabe ang pagnanakaw. Sobra ang pagnanakaw. Grabe, no? So ano pa? The House Committee on Good Government and Public Accountability, which is the lower chamber version of the Blue Ribbon Panel, has obviously investigated the OBP's use of confidential funds, which included 125 million in spending within 11-day period in December. The panel also examined DepEd's 112.5 million confidential funds where the Philippine Statistics Authority found discrepancies in listed recipients' birth records. My God! Puro mga gawa-gawa ng mga acknowledgement receipts. Grabe mga kababayan, no? So, ito pa. These inquiries contributed to the impeachment complaints against Duterte. On Feb 5, the House impeached Duterte, making her the first Philippine Vice President to face such proceedings. Kung Hun said the Senate acting an impeachment court may subpoena Duterte's financial records for further scrutiny. Kita niyo mga kaibigan. Ang dami nag-iiyakang baby shoots. Ano pa? Ang sabi pa dito, the COA report is just the tip of the iceberg. My God! The COA report is just the tip of the iceberg. We need to follow the money. If the Vice President has nothing to hide, she should have no problem opening her financial records for scrutiny. He also urged the Senate Impeachment Court to ensure full transparency in proceedings. This COA report is damning. It exposes large-scale financial mismanagement in an agency with the largest budget in government. BP Sara must explain these findings, and the Senate must ensure accountability at the highest levels. Oh, grabe mga kaibigan, hindi lang pala 125 million confidential funds. Ano yun? 12.3 billion. Oh, pinlag ng COA, mga kaibigan. No? Pinlag ng COA. 12.3 billion. Ano? Mahihirapan dito si Lucrin. Ang daming umiiyak dito. Ang daming nag-iiyakan ng mga didi shoots. Nag-iiyakan ng mga didi shoots. Guys, paano ito sasagutin ni Lucrin? Ang laki, oh. Na-flag ng COA. Bago ito, 12.3 billion, mga kababayan. 12.3 billion na-flag ng COA. Bago. Oh, paano na yan? Paano na yan, mga kaibigan? Na-flag ng COA, 12.3 billion. Paano sasagutin ni Lucrin ito? Di ba sabi ni Lucrin, madalas niya sinabi, ay sa COA lang kami sasagot. Ay sa COA, ay ito na, sagot ng COA. Oh. Na-flag ng COA, 12.3 billion. Oh! Ang laki, guys. Sobrang laki. Paano na yan? Galit na galit na yung mga didi shoots. Galit na galit na yung mga didi shoots sa akin. Alam niyo mga didi shoots, inaantok na ako. 10:49 na pala, no? So magpapaalam na ako, no? Maraming pong salamat sa mga nanood, mga pro-PBBM, mga Marcos loyalists, at saka maraming salamat na rin sa inyo mga didi shoots, no? So tulungan niyo ang inyong Lucrin kung paano sasagutin ni Lucrin itong lumabas na to na na-flag ng COA, no? COA findings, 12.3 billion. Oh, laki, no? Anong sabi dito? The red flags keep filing up
lalo daw dumadami ang red flags ni Lucreng sa COA findings. So, paano ngayon masasagot ni Lucreng yan? Kaya, ang kanyang mga kaalyado, walang ginagawa ngayon kundi i-divert ang issue. Kasuhan si Speaker Martin. Kasuhan si ganito. O, maglabas tayo ng siraan natin si PBBM. O, eto, ganyan ang nangyari. Siraan natin. I-divert natin ang issue. Kasi nga, kitang-kita, yung tunay na issue ni Lucreng kung paano siya nagwaldas ng pera ng bayan. Diba? Good night mga kaibigan. Tulungan nyo na lang inyong Lucreng para siya ay makapagsalita at masabi niya kung anong nangyari sa kanyang mga kaperahan na flag na naman ng COA, diba? Maraming salamat, bye-bye! Follow me, Admin Rich Komentarista, sa aking YouTube channel, Admin Rich, at sa aking Facebook channel, Admin Rich. Bye! Ingat! Salamat po! God bless!